Ano nga bang iisipin niya kapag bigla kang tumigil sa pakikipag-usap? Sa video na ito, tatalakayin natin ang sikolohiya sa likod ng katahimikan at kung paano nito nababago ang dinamika ng relasyon. Kung nais mong matutong gumamit ng estratehiya sa pag-ibig at hindi lamang emosyon, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating diskusyon. At bago tayo magsimula, mag-comment ka kung saan ka nanonood ngayon, anong lungsod o bansa. Nais kong malaman kung gaano kalawak ang ating komunidad. Ngayon, simulan na natin ang unang mahalagang punto. Una, kapag may interes siya sa iyo. Kung may tunay siyang interes sa iyo, ang bigla mong pananahimik ay hindi basta mawawala sa kanyang isipan. Sa katunayan, mas lalo kang papasok sa kanyang isipan. Bakit? Sapagkat ang tao ay likas na naghahanap ng paliwanag sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Kapag ikaw ay palaging present, laging nagchat-chat, laging available, nagiging predictable ka. At ang pagiging predictable ay nakakabawas ng tensyon at excitement. Ngunit sa sandaling tumigil ka, nababasag ang pattern. Dito nagsisimula ang kanyang pag-iisip. Magtatanong siya sa sarili niya, may nagawa ba akong mali? May iba na ba siyang kausap? Bakit parang nagbago siya? Ang mga tanong na ito ay hindi maliit na bagay. Ang pagdududa ay nagbubukas ng espasyo para sa emosyon, at kapag may emosyon, may attachment. Ngunit may babala. Ang katahimikan ay epektibo lamang kung ito ay may dignidad. Kung tumigil ka dahil nasaktan ka ngunit wala kang malinaw na paninindigan, maaring mabasa niya ito bilang drama. Ngunit kung ang pagtigil mo ay kalmado, hindi galit, hindi nagpaparinig, kundi simpleng pag-focus sa sarili, ang mensahe ay mas malakas. Hindi ako basta-basta. Sa estratehiya, ang kakulangan ay lumilikha ng halaga. Kapag naramdaman niya ang pagkawala mo, mas maiintindihan niya ang presensya mo. Ngunit tandaan, ang layunin ay hindi manipulahin, kundi ibalik ang balanse. Ang taong may mataas na halaga ay hindi nakikipagkumpetensya para sa atensyon. Siya ang hinahanap kapag wala na. Pangalawa, kapag hindi siya sigurado sa iyo. Kung siya ay hindi sigurado sa iyo, ang iyong pagtigil sa pakikipag-usap ay magsisilbing pagsubok, hindi lamang sa kanya, kundi sa katotohanan ng inyong koneksyon. Ang isang taong sigurado ay kikilos. Ang isang taong hindi sigurado ay maghihintay. Kapag tumigil ka, may dalawang posibilidad. Una, maaaring niyang maramdaman ng pagkawala at magsimulang magtanong sa sarili, bakit parang nawala siya? Namimiss ko ba siya? Sa katahimikan, napipilitan siyang timbangin ng halaga mo sa kanyang buhay. At dito lumilitaw ang malinaw na sagot. Gusto ka ba niya talaga o komportable lamang siya sa atensyon mo? Ngunit narito ang mas matinding katotohanan. Kung siya ay tunay na walang malalim na interes, maaaring wala siyang gawin. Hindi siya magme-message, hindi siya maghahanap, hindi siya magtataka ng matagal. At sa unang tingin, masakit ito. Ngunit sa estratehiya, ang malinaw na sagot, kahit masakit, ay mas mahalaga kaysa sa matagal na pag-asa. Ang pagtigil mo ay nag-aalis ng kalituhan. Kung dati ikaw laging ang nag-i-initiate, ikaw ang nagbibigay ng enerhiya sa usapan. Kapag inalis mo yon, makikita mo kung may kusang loob siyang magbigay ng parehong effort. Ang relasyon ay hindi dapat isang panig lamang ang nagtatrabaho. Isipin mo ito. Kung isang apoy ay umaasa lamang sa isang tao para sindihan, ito ba ay tunay na apoy? O ito ba ay pilit na pinananatili? Kapag tumigil ka, binibigyan mo siya ng pagkakataong pumili, at ang pagpili ay nagbibigay linaw sa tunay na intensyon. Kung hindi siya gumalaw, huwag mo itong ituring na pagkatalo. Ituring mo itong impormasyon. Sa negosyo, ang impormasyon ay kapangyarihan. Sa pag-ibig, ito rin ay proteksyon. Mas mabuting malaman ngayon kaysa mag-invest ng mas maraming oras, emosyon at pag-asa sa isang taong hindi kayang magdesisyon. Sa huli, ang taong hindi sigurado ay kadalasang naghahanap lamang ng convenience. At kapag hindi ka na convenient, kapag hindi ka na palaging nandyan,
Malalaman mo kung ikaw ba ay opsyon lamang o prioridad. Ang katahimikan mo ay hindi lamang stratehiya, ito ay filter. At ang filter ay nagtatanggal ng hindi karapat-dapat. Pangatlo, kapag sanay siyang ikaw ang laging lumalapit. Ito ang sitwasyong pinakamadalas mangyari at pinakamakapangyarihan kapag tama ang paggamit. Kung siya ay nasanay na ikaw ang unang nagme-message, ikaw ang nag-aaya, ikaw ang nag-a-adjust, unti-unti niyang tinatanggap yon bilang normal. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil likas sa tao ang mag-adjust sa kung ano ang palaging ibinibigay. Kapag ang effort mo ay laging nandyan, nawawala ang urgency, nawawala ang takot na mawala ka. Ngunit sa sandaling tumigil ka, nagbabago ang dinamika. Sa unang araw, maaaring hindi niya ito pansinin. Sa ikalawa, maaaring isipin niyang busy ka lamang. Ngunit habang tumatagal, papasok ang tanong, bakit hindi na siya nagchat-chat? May nangyari ba? Bakit parang iba na? Ang pagbabago ng pattern ay lumilikha ng tensyon, at ang tensyon ay nagbubunga ng atensyon. Kung dati siya ay kumplante, ngayon siya ay nag-iisip, at sa pag-iisip na iyon, nagsisimula siyang makaramdam ng kakulangan. Hindi dahil ikaw ay nagmamakaawa, kundi dahil ikaw ay nawala. Ngulit may isang mahalagang prinsipyo, huwag mong gamitin ang katahimikan bilang laro. Kung titigil ka ngayon at babalik bukas na parang walang nangyari, mawawala ang kredibilidad mo. Ang stratehiya ay nangangailangan ng consistency. Kapag tumigil ka, dapat tunay kang tumigil. Mag-focus sa sarili, ayusin ang buhay mo, palakasin ang mundo na hindi umiikot sa kanya. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagpaparamdam ng selos, kundi sa pagiging taong may sariling direksyon. Kapag naramdaman niyang kaya mong mawala ng hindi gumugo, doon ka nagiging mahalaga. May mga lalaki o babae na hindi gumagalaw hanggat hindi nila nararamdaman ang posibilidad ng pagkawala. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi pa sila nahahamon. Sa politika, ang isang lider na laging sumusunod ay hindi nirerespeto. Ngunit ang lider na marunong umatras at maghintay ng tamang sandali, siya ang kinakatakutan at iginagalang. Ganon din sa relasyon. Kung sanay siyang ikaw ang lumalapit, ang pag-atras mo ay paalala. Hindi ka palaging available, hindi ka garantisado. At kapag naunawaan niya iyon, may dalawang mangyayari. Hahabulin ka niya o mananatili siyang tahimik. Anuman ang mangyari, panalo ka pa rin. Sapagkat sa pagkakataong ito, ikaw na ang pumili ng iyong halaga. Pang-apat, kapag siya ay may ego at ayaw magpakita ng kahinaan. May mga tao na kahit nasasaktan, hindi agad kikilos. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil pinipigilan sila ng kanilang ego. Kapag tumigil kang kausapin ng isang taong mataas ang pride, ang unang reaksyon niya ay hindi paghabol. Ang unang reaksyon niya ay katahimikan din. Ipapakita niya na hindi siya apektado. Maaari pa nga siyang mag-post ng masasayang larawan, maging mas aktibo sa social media, o magpakitang abala sa iba. Ito ay hindi palaging tanda na wala siyang nararamdaman. Kadalasan, ito ay depensa. Sa sikolohiya ng kapangyarihan, ang unang gagalaw ay tila mas nangangailangan, at ang taong may ego ay ayaw mapunta sa posisyon na iyon. Kaya kung tumigil ka, maaring isipin niya, kung gusto niya akong kausapin, siya ang mauna. Ito ay tahimik na laban ng kontrol. Ngunit tandaan mo ito, ang laban ng ego ay hindi nananalo ang mas maingay, kundi ang mas matatag. Kung pareho kayong tahimik, ang magtatagal ang siyang mananaig. Ngunit kung ikaw ang unang bumigay ng walang malinaw na dahilan, pinapalakas mo lamang ang paniniwala niyang hindi ka kayang mawala. Ang stratehiya rito ay hindi ang makipagmatigasan. Ang stratehiya ay panatilihin ang dignidad. Huwag magparinig. Huwag mag-post para magpaselos. Huwag magparamdam na naghihintay ka. Kapag naramdaman niyang hindi ka nakikipaglaro, na ang katahimikan mo ay hindi drama, kundi desisyon, unti-unti siyang mapipilitang mag-isip. At kapag ang isang taong may ego ang nagsimulang mag-isip,
doon siya nagiging hindi mapakali. Ngunit may posibilidad din na hindi siya gumalaw kailanman. At dito pumapasok ang mas mahalagang aral. Hindi lahat ng laban ay dapat ipaglalaban. Ang taong inuuna ang pride kaysa koneksyon ay mahirap makasama sa pangmatagalan. Sa negosyo man o relasyon, ang matigas na ego ay nagiging hadlang sa paglago. Kaya kung tumigil ka at nanatili siyang tahimik dahil sa pride, huwag mo itong ituring na pagkatalo. Ituring mo itong pagsubok na nagpakita ng kanyang tunay na karakter. Ang tunay na matatag na tao ay marunong lumapit kapag may halaga ang isang bagay. Kung hindi niya kayang lampasan ang ego para sa iyo, malinaw ang sagot. At sa estratehiya ng buhay, mas mabuting malinaw ang katotohanan kaysa matamis ang ilusyon. Panglima, kapag siya ay totoong may malalim na damdamin. Ito ang pinakamatinding senaryo. Kapag ang isang tao ay tunay na may malalim na damdamin sa iyo, ang bigla mong pagkawala ay hindi simpleng pagkalito lamang. Ito ay emosyonal na pagyanig. Sa unang yugto, maaring hindi agad niyang maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ngulit habang lumilipas ang mga araw na wala ang presensya mo, doon niya mararamdaman ang puwang. Ang presensya mo noon ay maaring tila normal lamang, mga simpleng chat, tawanan, pangungumusta. Ngunit kapag nawala ang mga ito, sa kanya maiintindihan ang halaga mo. Ang tao ay bihirang magpahalaga sa bagay na palaging nandyan. Ngunit kapag ito ay nawala, doon niya nakikita ang tunay na timbang. Kapag may malalim siyang damdamin, hindi siya magtatagal sa katahimikan. Maaring mag-message siya ng simpleng, "Okay ka ba?" o "Busy ka ba?" Huwag maliitin ang ganitong mensahe. Sa likod nito ay pagnanais na maibalik ang koneksyon. Ngulit narito ang mas mahalagang punto. Kung babalik siya, paano ka tutugon? Ang layunin ng pagtigil ay hindi para parusahan siya. Ang layunin ay ibalik ang balanse at respeto. Kaya kung siya ay lumapit, huwag maging malamig ng sobra. Ngunit huwag ding bumalik sa dating pattern na ikaw ang laging nagbibigay. Panatilihin ang iyong panatayan. Ipakita na ang presensya mo ay may halaga at hindi basta ibinibigay ng walang kapalit na effort. Sa estratehiya, ang tunay na panalo ay hindi ang paghahabol ng iba, kundi ang pagbuo ng koneksyon na may pantay na investment. Kung mahal ka niya, ang pagkawala mo ang magtuturo sa kanya ng leksyon na hindi kayang ituro ng salita. At kung siya'y sapat na matalino, hindi na niya hahayaan na umagot pa muli sa ganoong punto. Ngulit kung sa kabila ng malalim na damdamin ay hindi pa rin siya kumilos, maaring may takot, trauma o komplikasyon na hindi mo kontrol. At dito mahalagang tandaan, hindi mo responsibilidad ayusin ang hindi mo ginawa. Ang taong tunay na handa sa iyo ay hindi lamang makakaramdam, kikilos din siya. Sa huli, ang katahimikan mo ay hindi sandata para manakit. Ito ay salamin. At sa salaming iyon, makikita niya kung gaano ka kahalaga. At kung makita niya yun ng malinaw, hindi ka na kailanman magiging option lamang. Ikaw ay magiging desisyon. Pang-anim, kapag may iba siyang kausap o may iba ng pinagkakaabalahan. May isang katotohanang hindi madaling tanggapin. Minsan, ang pagtigil mo ay hindi nagdudulot ng agarang epekto dahil may iba siyang pinagtutuunan ng pansin. Kung may iba siyang kausap o abala siya sa bagong interes, proyekto o tao, maaaring hindi niya agad maramdaman ang pagkawala mo. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil ang kanyang atensyon ay nahahati o nailipat na. Sa estratehiya, ang atensyon ang tunay na pera. Kung saan ito napupunta, doon umiikot ang emosyon. Kapag tumigil ka, maaring isipin niya, mukhang busy siya, at pagkatapos ay babalik siya sa kung sino o ano ang kasalukuyang nagbibigay sa kanya ng excitement. Sa ganitong sitwasyon, ang katahimikan mo ay hindi agad magiging malakas na mensahe. Ngulit, huwag kang magmadali sa konklusyon. Ang mga koneksyong mababaw ay mabilis ding maglaho. Ang bago ay kapanapanabik, ngulit hindi laging matibay.
Kapag ang pansamantalang distraksyon ay nawala, sa kanya maaaring maalala ang consistency at lalim na dala mo. Ang tanong ngayon ay hindi kung babalik ba siya agad. Ang tanong ay, handa ka bang maging opsyon lamang habang siya ay sumusubok ng iba? Kung ang sagot mo ay hindi, ang pagtigil mo ay hindi taktika, ito ay prinsipyo. Huwag mong gamitin ang katahimikan para makipagkompetensya. Ang pakikipagkompetensya para sa atensyon ay laro ng kakulangan, at ang taong may mataas na halaga ay hindi nakikipaglaban para sa pwesto, siya ang pinipili o iniiwan. Kung bumalik siya matapos mapagtanto na hindi pala seryoso ang iba, maging maingat. Tanungin ang sarili, bumalik ba siya dahil ikaw ang tunay na gusto o dahil ikaw ang komportabling fallback? Sa negosyo, hindi ka dapat maging backup plan. Sa relasyon, lalo na. Kung siya ay may iba at pinili ka pa rin ng malinaw at may paninindigan, saka mo lamang isaalang-alang ang pagbubukas muli ng pinto. Ngulit kung bumabalik lamang siya kapag convenient, ang katahimikan mo ay dapat maging permanente. Minsan, ang pagkawala mo ay hindi upang siya ang matauhan, kundi upang ikaw ang magising. At sa sandaling piliin mo ang sarili mo kaysa sa kompetisyon para sa pansin, doon nagsisimula ang tunay mong kapangyarihan. Pangpito, kapag ginamit mo ang katahimikan ng walang linaw na intensyon. Ito ang pinakamapanganib sa lahat. Kapag tumigil kang kausapin siya ng walang linaw na dahilan dahil lamang sa bugso ng damdamin, pride o pagnanais na subukan siya, maaring ang resulta ay hindi ang inaasahan mo. Ang katahimikan na walang direksyon ay nagiging kalituhan. Maaring isipin niya, mukhang hindi siya interesado at halip na habulin ka, maaari siyang umatras ng tuluyan. Hindi dahil ayaw ka niya, kundi dahil inisip niyang iyon ang gusto mo. Sa estratehiya, ang mensahe ay dapat malinaw kahit hindi ito sinasabi ng direkta. Kung titigil ka, dapat alam mo kung bakit. Nasaktan ka ba? Hindi ba pantay ang effort? Nawawala ba ang respeto? Kung malinaw sa iyo ang dahilan, magiging matatag ka sa desisyon mo. Ngunit, kung ang layunin mo ay manipulahin ang kanyang emosyon, madali kang mabibigo sapagkat ang emosyon ng tao ay hindi makina na pwede mong kontrolin sa simpleng pag-on at off ng komunikasyon. May isa pang panganib, kapag paulit-ulit mong ginagamit ang silent treatment bilang sandata, bumababa ang epekto nito. Nagiging predictable ka rin sa iyong pag-atras, at kapag alam na niya ang pattern, mawawala ang kapangyarihan nito. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa paglikha ng drama. Ito ay nakasalalay sa kakayahang magsabi, ito ang pamantayan ko. Kung hindi ito kayang ibigay, kaya kong umalis. Kapag tumigil ka ng may dignidad at hindi ka bumalik para lamang humingi ng pansin, ipinapakita mong kaya mong panindigan ang iyong halaga. Ngunit kung tumigil ka at maya-maya ay magpaparamdam muli dahil hindi mo kinaya ang katahimikan, ipinapakita mo ring hindi buo ang iyong desisyon. Sa politika, ang leader na pabago-bago ng posisyon ay nawawalan ng respeto. Sa relasyon, ganun din. Kaya bago ka tumigil, itanong mo muna sa sarili, handa ba akong tanggapin ang anumang magiging resulta? Handa ba akong mawala siya kung iyon ang kahihinatnan? Sapagkat ang tunay na estratehiya ay hindi tungkol sa pagkontrol sa inihisip niya. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa sarili mong kilos. At kapag kontrolado mo ang sarili mo, kahit ano pa ang isipin niya, hindi ka matitinag. Sa huli, ang katahimikan ay hindi lamang taktika sa pag-ibig. Ito ay pagsasanay ng disiplina. At ang disiplinadong tao, sa relasyon man o sa buhay, ang siyang laging may huling galaw.